tiniyak po ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol kahapon. Patuloy naman po ang search and rescue operation sa gumuhong gusali ng Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga. Maki-update tayo kay Patrick De Jesus live. Patrick? Dayan, tama ka, no? Tuloy-tuloy pa rin yung search and rescue operation dito sa gumuhong gusali ng Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga. Ito ay matapos yanigin ng magnitude 6.1 na lindol ang Zambales at kung saan naapektuhan ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya, lalo na rito sa Pampanga. Sa pinakahuling datos ng Pampanga PDRRMO, 5 na ang patay habang 6 ang survivors mula doon sa mga na-recover o naligtas na katawan ng mga biktima dito sa supermarket. Kabilang nga sa mga namatay ang isang 1-year-old na bata at ang nanay nito. Ngunit sa ngayon, habang tayo ay nagla-live report, ay may mga nare-recover ng katawan at mamaya lamang iaalamin natin kung ano ang kanilang sitwasyon. May information din tayo on ground na 4 na lang ang hinahanap sa ngayon. Ang rescuers na narito ay mula sa Army, Air Force, MMDA, Red Cross, BFP at iba pang fire volunteers. Samantala, Dayan, dumating kagabi dito sa site si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan sa nangyaring trahedya habang pinasalamatan naman niya ang mga organisasyong nagpaabot ng tulong. Nagpunta rin kaninang madaling araw si DSWD Secretary Rolando Bautista at sabi niya magbibigay ang DSWD ng tulong at assistance sa mga naapektuhan. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. At the OCD, kaya naman ako nagpunta rito para kung ano man yung pwede pa namin i-offer habang kinakandak yung rescue sa mga iba nating mga kapatid na nasa loob ng building. Very sad about this, and I'm grateful that everybody is doing everything to save lives. Dayan, background lamang dito sa gumuhong supermarket, 2014 daw nang itinayo ang Chuzon Supermarket. 4 na palapag ito. Yung supermarket ay nasa may ground floor. Sa ikalawang palapag, yung opisina ng mga empleyado, habang sa ikatlo at ika-4 na palapag ay boarding house. Yung pagbagsak nitong Chuzon Supermarket ay paharap. At yung nakikita na nga lang natin ngayon ay yung 4th floor na bahagi nitong gusali. Iniimbestigahan pa yung sanhi ng pagguho nitong supermarket na bukod sa nangyaring lindol dahil yung katabi naman itong sports center na nakikita ninyo sa inyong screen, pati na rin yung Porac Public Market ay hindi naman gumuho o lubos na napinsala. Dayan, magpapatuloy tayo sa ating pagantabay sa mga huling kaganapan dito sa Porac, Pampanga. At yan muna ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Patrick, naririnig mo ba ako, Patrick? Patrick, you've mentioned yes, Dayan, na 2014 lamang itinayo yung Chuzon Supermarket na yan. So, relatively medyo bago yung gusali na yan. Ano yung dahilan kung bakit despite na bago yung gusali, ay gumuho ng ganyan? Patrick. Well, Dayan, yan ay under investigation pa, pero base nga sa ating obserbasyon ay maninipis yung bakal na ginamit doon sa mga poste nitong Chuzon Supermarket at yan nga isa sa tinitingnan dahilan ng mga otoridad kung mahina ba yung pundasyon, kasi nabanggit ko nga kanina yung katabi niyang sports center matibay. Naapektuhan yung sports center nung bumagsak yung Chuzon Supermarket, pero nakatindig pa rin itong sports center at nakatayo pati na rin yung public market dito sa ating gilid. So yan ay under investigation at sa mga susunod na araw ay posibleng makapagbigay na ng detalye yung mga otoridad. Dayan? Patrick, one last question. Nasabi mo na while you are going live reporting now, may mga nare-recover na mga katawan. As of now, ilan pa yung tinatayang na-trap sa loob ng supermarket? At anong sinasabi ng mga otoridad dyan? May signs of life pa ba sa loob? May mga sumisigaw ba sa loob? I-describe mo sa amin yung sitwasyon doon sa near the building, Patrick. Okay, Dayan, ay naman good news naman ay malakas pa rin yung signs of life. Kanina nga madaling araw, may nakita pa yung mga rescuers na nagte-text yung isang babae at pinaparating niya kung anong gusto niyong sabihin dahil ilang oras na rin silang natrap. Ngayon nga ay more than 13 hours lang.
natrap doon sa loob ng gusali itong mga biktima. Pero ngayon, nabanggit ko nga kanina, ay may mga nilalabas na katawan. Yan, ay aalamin natin kung buhay or wala ng buhay. Ngunit syempre tayo dito ay pinapanalangin natin na ang mga kababayan natin ay ligtas pa rin sa Gumuhong Supermarket kapag sila ay naligtas na ng mga rescuers. Yung mga rescuers natin ay maingat yung ginagawang proseso dahil isang maling galaw lang, maaring magdulot din yun ng pag-collapse ng building. Kaya medyo tumagal din yung operasyon. Pero ang mga rescuers talagang sinisikap matunton yung mga iba pang mga katawan o mga iba pang biktima doon sa loob ng Quezon Supermarket. At yung information natin on ground ay may 4 pa na hinahanap na missing. Okay, Patrick, pahabol na lamang pagpupugay sa ating mga rescuers. Pero yung mga equipment ba na nandyan, na kinakailangan, sapat naman para maisagawa ng maayos itong search and rescue operations, Patrick? Yes, Dayan, sapat naman yung equipment na ginamit ng ating mga rescuers, yung mga heavy equipment nga, nakatulong iyon para pabilisin yung pag-clear doon sa area para mas makita pa kung nasaan yung mga biktima. Tsaka kung may survivors naman, mabilis naman itong nilalapatan ng first aid at kaagad na dinadala sa ambulansya at sa malapit na ospital. Dayan? Diyan na, Patrick, maraming salamat sa iyo. Live po yan sa Porac, Pampanga, si Patrick De Jesus.